Sabi nila, ang kasal ay para sa isang babae ang pinakamasayang sandali. Pero ang kasal ko ay meron lang. Panunuya! Kalahating nalas na ang nakalipas. Bakit hindi pa dumarating ang pamilya Huo? Baka naman gusto nilang kanselahin ang kasal. Ang pamilya Huo ang pinakamayaman sa Haichang City. Kung hindi lang naging isang siraulo si Young Master Huo, isang taon na ang nakalipas at may kasunduan sa pamilya Shen, hindi siya mapupunta sa kanya. Kalkulasyon! Ma, ikaw talagang may paraan. Kung hindi, ako sana ang ikakasal sa siraulong yon na yun. Ang aking mahal na anak, hindi siya bagay sa isang siraulo. Siyempre, ang babae na ito ang ipapare sa siraulo. At kahit pang-insulto! Sabi ni Yunsi, kahit siraulo si Young Master Huo, aalagaan niya ito habang buhay. Pero, may malaking peklat sa katawan ni ate. Hindi kaya matakot si Young Master Huo? Hula ko. Kung hubad man si Shen Yunxi sa harap ni Young Master Huo, hindi pa rin siya magre-react, di ba? Matis ka, Shen Yunxi! Kailangan mo pa ang kapangyarihan ng pamilya Huo para mabawi ang itinayo ng iyong ina, ang Shen Group. Umuwi na lang kayo. Hindi na darating ang pamilya Huo. Kawawa naman. Kahit isang baliw, ayaw sa kanya. Dumating na ang pamilya Huo! Asawa ko. Dahan-dahan ka. Siya yan. Hoy! Gising! Magtiis ka. Ililigtas kita. Ibig sabihin, ang sunog na yon ang dahilan kaya siya naging baliw? Sayang ang mukha niya. Sayang ang mukha niya. Baliw pala siya. Matriarch, dumating po kayo. Isang biyaya para kay Yunxi ang makapagpakasal sa pamilya Huo. Isang biyaya para kay Yunxi ang makapagpakasal sa pamilya Huo. Simulan na natin. Mangyaring umupo ang lahat. Ngayon, ang ikakasal ay magpapalitan ng singsing. Asawa ko. Ang ganda. Ang ganda niya. Paano naman siya mapupunta sa baliw kong kuya? Kung sa kama ko siya mapunta. Tapos na ang seremonya. Pwede nang halikan ng groom ang kanyang bride. Haha! Alam ba ng tanga kung paano humalik? Hindi nga marunong humalik. Paano pa kaya ang honeymoon? Shen Yunxi, kaya mo yan! Simula pa lang ito. Hipak! Saan ka pupunta? Hipag, hindi mo ba gustong maranasan? Ang maging isang tunay na babae. Young Master Huo, respetuhin mo ang sarili mo. Ang tangang yon. Maibibigay ba niya sa'yo yan? Walang hiya! Nagpapanggap ka pang malinis. Nagpakasal ka sa pamilya Huo. Para lang sa mananong pamilya Huo, di ba? Ang pamilya Huo na ito, sa akin din mapupunta sa huli. Bitawan mo ako! Na-check mo na ba? Si Shen Yunxi ang panganay na dalaga ng pamilya Shen. 5 taon na ang nakalipas nang pumanaw ang ina ni Shen. Umakyat sa posisyon ng madrasta. Hindi na naging maganda ang buhay ni Miss Shen. Ang babaeng ito na pinakasalan ako. Tiyak na may iba pang motibo. Patuloy na imbestigahan. Pumasok ka sa pamilya Huo. Hindi ba para lang sa kayamanan ng pamilya Huo? Ang pamilya Huo na ito, sa huli ay magiging akin din. Bitawan mo ako! Kuya! Sabi ni Lola, bawal mag-away. Huwag kayong mag-away. Hindi kami nag-aaway. Ako, ang kapatid mo, ay inaalagaan lang ang hipag mo.
Ito ang asawa ko na pinakasalan sa akin ni Lola. Sino ka para sirayan ang plano ko? Tigilan mo! Tay! Ayos ka lang ba? Asawa ko siya. Hindi mo siya pwedeng halikan. Walang hiya ka! Paano mo nagawang hindi igalang ang kuya at hipag mo? Paano nagkaroon ang pamilya Huo ng isang tulad mong salot? Umuwi ka. Mag-isip-isip ka. Alam mong baliw ako, pero pinakasalan mo pa rin ako. Shen Yongxi, ano ba talaga ang motibo mo? Asawa ko, umuwi na tayo. Sig! Hindi ko inakala na ikaw ang magliligtas sa akin. Gago! Halos masira mo ang plano ko. Tay! Hindi ba dahil sa sunog na yon, naging siraulo na siya? Ano pa ang inaalala natin? Hawak pa rin ng lola mo ang Huo Group. Kung malalaman ng matanda na binubuli mo si Huo Jingchen ang posisyon ng CEO, huwag mo nang isipin. Hindi naman nakita ni Lola. Alam ko na. Mag-iingat ako. Gusto ko sanang gamitin ang kapangyarihan ng pamilya Huo. Pero ngayon, maliban kong bumalik sa normal, si Ho Jingchen. Anong nangyari? Mainit. Asawa ko. Huhu. Masakit pa ba? Asawa ko. Huhu. Hindi masakit. Ang init-init! Ganyan ba kayo mag-alaga sa young master? Hindi ba't isa lang siyang siraulo? Pati mga katulong, nadlakas loob na ganyan. Gaano kaya kalungkot si Huo Jingchen sa pamilya Huo? Asawa ko. Ligo-ligo. Ah, Tingnan natin kung gaano ka papakatagal magpapanggap. sa huli, katawan pa rin ito ng isang ganap na lalaki. Pero isip bata pa rin siya. Ano ba ang iniisip ko? Asawa ko. Hubad-hubad. Ligo-ligo. Oh, si! Hindi kaya. Gusto pa niyang maghubad? Pasensya na! Maligo ka na lang mag-isa. President Huo, may lead na kami sa sunog na iyon. Pero ang mga pahiwatig ay tila tumuturo sa loob ng Huo Group. Ano? Matagal na siyang nagpapanggap. Ang utak sa likod nito ay dapat nang maging kampante. Ipagpatuloy ang investigasyon. Opo. Shen Yunxi, ano ba ang iniisip mo? Isip bata pa rin siya. Ah! Bakit hindi mo pinatuyo ang buhok mo at lumabas ka na? Halika, patutuyuin ko ang buhok mo. Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Lola. Matriarch! Ay, inasal ka na sa pamilya Huo? Bakit mo pa ako tinatawag na matriarch? Lola! Ay, Salamat sa pag-aalaga mo sa kanya. Wala po. Tungkulin ko po yon. ang card na to ay walang limit. Kung ano ang gusto mo, bilhin mo lang. Huwag na po. Huwag na po. Ay naku, kinasal ka na sa pamilya Huo. Hindi ka dapat naghihirap, di ba? Kung may gusto ka sa hinaharap, sabihin mo lang kay Lola. Hindi ko inakala na ang matriarch na to ay mabait pala. Tanggapin mo na. Salamat po, Lola. Sa ilang salita lang, napasaya niya si Lola. Hindi talaga siya ordinaryo. Maglakad-lakad pa tayo ng kaunti. Tapos, uwi na tayo, okay? Tara na! Uminom ka ng kaunti lang. Baka magtae ka na naman. Oh,
Hindi ba yan ang ate ko na ikinasal sa isang tanga? Ate, nagsisisilbi kang yaya sa tanga. Ang sipag mo pa nga. Kung sakaling iwan ka ng pamilya, huwabalang araw, pumunta ka sa bahay namin para maginyaya dahil kay Shen Chingching. Bibigyan kita ng 5,000 kada buwan. Ang bait naman niyang mistang. Hindi mo ba siya pasasalamatan? Shen Chingching, nakalimutan mo na ba talaga kung bakit ako napangasawa sa pamilya Huo? Hindi niya siguro sasabihin ang tungkol sa pagpapalit ng ikakasal. Diba? Hindi! Hindi ko siya pwedeng hayaang magsalita. Talagang walang alam sa kabutihan. Tara na. Huwag na natin siyang pansinin. Hayaan mo lang siya at ang tanga niyang asawa na magkasama habang buhay at magkaanak pa ng maliit na tanga. Gusto mo bang mamatay? Siya si Young Master Huo. Pag-isipan mo ng mabuti. Oh. Ngayon mo lang ipinagtanggol ang tanga mong asawa. Tara na. Asawa ko. Dadalhin kita! Tara na! Magsimula kay Shen Chingching. Alam niya ang totoo. Opo. President Huo, may isa pa pong bagay. Pinipilit ng mga shareholder ang matriarch, non-Geku o matriarch, kung sino ang makakakuha ng partnership sa Vaio Group. Siya ang magiging presidente ng Huo Group. Sino kayo? Anong gusto ninyo? Mission, sumama ka sa amin. Ma, miss na miss kita. Ang Shen Group na itinatag mo, inangkin na ng pamilyang iyon. Si Shen yung si. Si ang panganay na dalaga ng pamilya Shen. 5 taon nang nakalipas, namatay ang ginang Shen. Umakyat sa posisyon ng madrasta. Ang buhay ni Miss Shen, hindi na naging madali. Sinubukan kong kontakin ang mga shareholder, pero tingin nila, wala akong kapangyarihan. Asawa ko. Tulog-tulog. Kimising ba kita? Huwag kang umiyak. Salamat sa iyo, sa pananatili mo sa tabi ko sa pinakamahirap kong oras. Nasaan ang cellphone ko? Hip-hack! Hinahanap mo ba ito? Ibalik mo sa akin! Siyempre, may babalik ko ang cellphone sa hipag ko. Basta ang hipag ko. Kung hindi ko makita si hipag ngayong gabi, lahat ng litrato ng nanay mo. Sa cellphone na to, mawawala. Mawawala! Pagpasok mo, patumbahin mo agad siya. President Huo, pumunta si Madam sa hotel at nakipagkita kay Huo Yufan. Mukhang sabik siyang makipagkita sa pinsan kong yan. Sa tingin ko, hindi ganong klaseng tao si Madam. Sinabi ni Shen Chingching na pinilit si Madam ng pamilya Shen na magpakasal. Ibig sabihin, pinilit lang siyang magpakasal sa pamilya Huo? President Huo, pupuntahan niyo ba si Madam? Wala akong pakialam. Bitawan mo ako! Ngayong gabi, titikman ko kung anong lasa mo. Kung bibigyan mo ako ng anak, baka ikaw pa ang makapagmana ng kayamanan ng pamilya Huo. Nananaginip ka! Huwag kang mag-alala. Hindi naman niya alam. Kung virgin ka pa. Huo Yufan! Kung gagalawin mo ako, sasabihin ko kay Lola! Gagalawin kita na yon. Anong gagawin mo? Ching Chen! Iligtas mo ako. Umaasa ka pa rin ba ngayon na ililigtas ka ng tangang yon? Mas mabuti pang magmakaawa ka sa akin mayon. Baka sakali, mamaya, mapapasaya kita ng husto. Sobrang husto. Sino yan? Sino ka para saktan ako? Paano mo nagawang saktan ang young master na to? Salamat! Bobong babae. Hinayaan mong mangyari to sa sarili mo. Alam mo ba kung sino ako, Lolo? Ikaw! Anong gagawin mo? Umalis ka? Humanda ka! Hindi kita palalampasin! Pamilyar ang boses niya! Ang cellphone ko.
Nasaan ang cellphone ko? Nandun pa rin ang litrato ni Mama? Kaya ba niya ginawa yon para kunin ang cellphone? Ang gabi na pala! Hindi kaya hinihintay pa rin ako ni Jing Chen para patulugin siya? Bakit hindi ka sumasagot? Sabihin mo. Hello! Ang tinatawagan nyo ay nakapatay. Naisip ko lang ba yon? Salamat. Sino ka ba talaga? Ang huling nakakita sa mukha ko, pinakain na sa buwaya. Ngayon, takot ka na? Paano ka naman ganyan? Katatapos lang magligtas, tapos nananakot ka na agad. Bakit hindi ko subukan? Anong gusto mong gawin? Kasal na ako. Ang maibibigay ko sa'yo. Mas marami kaysa sa maibibigay ng asawa mo. Sino ba ang may gusto sa bulok mong pera? Huwag mong gawing napakataas ang sarili mo. Gina ang Huo. Paano mo nalaman na taga-pamilya? Sa Huwag buong ako? Haichang. Walang hindi ko alam. Nagpakasal ka sa pamilya Huo. Hindi ba para lang sa pera? Ito sapat na para sa buong buhay mo nang walang problema. Basta iwanan mo ang tangang yon. Mas matino pa ang tanga kaysa sa inyong lahat. Libo-libong beses. Anong gusto mong gawin? Aso ka ba? Boss, si Huo Yufan ay... Pasensya na. Mamaya na lang ako. Teka. Bakit ka tumatakbo? Hindi ko rin alam na kayo pala ni Ginang ay may ganon. Tara na. Hindi ka pa alis? Balak mong magpalipas ng gabi dito? Kalitpasya? Ay, Ang President Huo, napaka-insensitive naman. Ma, nahanap mo na ba ang bumihag sa akin? Napakahiwaga ng kalaban. Hindi ko siya mahanap. Shen Yongxi. Bakit siya nandito? Siya yun. Aba, Shen Yongxi. Naglakas loob kang ipabihag ako sa lalaki mo. Nagpapanggap na inosente. Babae ka pa rin. Tingnan natin kung paano kita didisiplinahin. Chenang Huo. Ang aking mungkahi. Pag-isisipan mong mabuti. Nagpapasalamat ako sa pagligtas mo sa akin ngayon. Pero, hindi ko iiwan si Jing Chen. Sino ba talaga tong taong to? Nakakainis! Matabilang dila. President Huo, hindi ba't sinabi mo, hindi mo balak iligtas ang Ginang? Manahimik ka! Ayoko lang. Naniloloko ako. Pero kanina long. sinisira mo ang sarili mong relasyon. Ito ba ang trip ng mga mayayaman? Napala, President Huo. Mag-amang Huo Zhenqian malapit nang makuha ang proyekto sa Vaio Group. May kailangan po ba akong gawin? Nahanap na ba ang nasa likod nito? Hindi pa. Masyadong maingat ang kalaban. Interesante. Dahil napakahusay niyang magtago. Kung gayon, tayo na ang maglalabas. Sa kanya? Ibig niyo pong sabihin, Ang pagpapanggap na baliw, matagal na rin. Buti na lang tulog na siya. Asawa ko. Are, Masakit! asawa ko! Masakit. Lipad ang sakit, lipad. Hindi na masakit! Bakit gising ka pa? Masyadong madilim.
Naghihintay sa asawa ko. Takot. May nagmamalasakit pa pala sa akin. Tatawad. Sa susunod, uwi ako ng maaga. Halika, magpalit ka ng damit. Tapos, bababa tayo para mag-almusal, okay? Magpalit ka ng damit. Tapos, bababa tayo para mag-almusal, okay? Nahihiya. Ang dami ko ng beses nakita. Bakit na nahihiya? Bilisan mo. Ayoko. Si! Ikaw na lang magpalit. Hindi ako titingin. Cassie. Halos mahuli ako. Ayaw ni Huo Jingchen na tingnan ko. Dahil kaya. Lumabas ang Young Master kahapon? Madam, nakita ko po ang Young Master kahapon. Nagpahinga, nasa kwarto lang po siya. Ano ba ang iniisip ko? Mahigit 1 taon nang baliw si Huo Jingchen. Paano siya magiging ang? Nakakainis na taong iyon? Mga walang kwenta! Hindi nyo man lang mahanap ang isang tao. Huwag kang magpakita sa akin. Bakit ganyan ang mukha mo? Ang daming kalat? Para kang kuting. Kasalanan mo rin. Pinilit mo akong magtanim ng bulaklak. Kuya, hipag. Ang ganda ng mood nyo ah. Hoyu fan! May sakit ka ba? Ikaw, babae ka. Dahil sa'yo, nabugbog ako. Akala mo ba madali lang kitang palalampasin? Bitawan mo. Huwag mong awayan ang asawa ko. Naglakas loob kang basagin ako? Baka ito na ang pagkakataon. Para bumalik sa normal. Asawa ko! Masamang tao! Gusto mo bang mamatay? Jingchen! Ganun ba kalakas ang ginawa ko? Lola! Kung may mangyaring masama kay Jingchen, hindi kita patatawarin. Lola! Hindi ko po talaga sinasadya. Sia! Siya! Niloloko niya si kuya. Ikaw ang may kasalanan! Naglakas loob ka pang siraan si Yunxi. Yunxi, hindi hahayaan ng lola na naagrabyado. Ma? Anong nangyari kay Jingchen? Si Jingchen. Doktor, nauntog si Ginoong Huo sa likod ng ulo at nawalan ng malay. Kailangan ninyong maging handa sa anumang mangyari. Ay naku. Ang tanga! Magiging gulay na! Simula ngayon, manatili ka sa bahay at magmuni-muni kung wala akong pahintulot. Hindi ka pwedeng lumabas. Lola, kailangan ko pang pumunta sa kumpanya. Ang pamilya, Huo, Kahit wala ka, ay patuloy pa ring gagana. Ay, ma! Tiyak na makakahanap tayo ng pinakamahusay na doktor para gamutin si Jingchen, ha? Kung hindi naturuan ng anak, kasalanan ng ama. Magmuni-muni ka ng mabuti. Pa. Hatawad! Ako ang dahilan kung bakit ka naging ganito. Maliban sa nanay ko. Ikaw at si Lola lang ang pinakamabait sa akin. Hindi ka pwedeng may mangyari. President Hua, Lahat ay ayon sa... Ang utos niyo po ay naisagawa na. Kailan niyo po balak bumalik sa normal? pagkatapos ng 3 araw sa anibersaryo ng Huo Group. Jingchen. Maliban sa nanay ko, ikaw at si Lola lang ang pinakamabait sa akin. Hindi ka pwedeng mapahamak. Bakit mo ako iniligtas? Ibig sabihin ba gusto mo na talaga ang tulad kong tanga? Hindi ba ako nakaupo sa gilid ng kama kahapon?
Young madam, Dadalhin ko po kayo para magpa-check up. Ako? Hindi ba kayo nasugatan kahapon? Paano mo nalaman? Hindi ko naman pwedeng sabihin na si President Huo ang tumawag sa kalagitnaan ng gabi, di ba? Si Huo. Si Matriarch Huo po. Shen Yung-si, sana magustuhan mo ang sorpresa bukas. Magugustuhan mo. Hindi nga nagkamali ang Huo Group. Ang anibersaryo ay napakagarbo. Hey, simula nang maging tanga si Huo Jingchen, hindi na rin kagaya ng dati ang Huo Group. Wala silang alam, mga babae. Nagkataon lang na swerte ang tangang iyon. Kapag nakuha na natin ang Huo Group, Manahimik ka. Hirap na hirap akong magmakaawa para lang mapalabas ka. Kung magkakagulo ka pa ulit, Hindi kita palalampasin. Wala naman akong sinabing mali. hindi ba't ang Vio Group ay pumayag na makipagtulungan sa atin? Dumating na si President Chang. Ay, Chairman Huo! Chairman Huo! Ay, ang araw na ito ay talagang napakasaya. Hindi ko alam kung ang tagapag-alaga ay kayang alagaan siya ng maayos. Shen Yun-shi, ikaw na, babae ka. Shen Yun-shi, ikaw na babae ka. Shen Ching-Ching! Kailangan mo ring pumili ng lugar para mag-eskandalo. Gusto mo bang ipaalis kita? Magpakasaya ka lang ng ilang araw pa. Dahil magiging basura ka lang ng pamilya Huo. Liv! Pumasok na nga, hindi pa marunong maging mahinahon. Sino ang pumasok ng walang paalam? May imbitasyon ako. Oh, bakit hindi ko alam na nagpalikta ng pangalan at naging Wang Guifang? Ano ang pakialam mo? At saka, bakit hindi ka nalang mag-alaga ang bobo mong asawa? Hindi ka ba natatakot na mamatay siya? Paano mo ako nagawang buhusan? Bitawan mo ako. Ikaw na malas. Ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng nanay mo. Ngayon, gusto mo namang patayin ang bobong yun. Kapag narinig ko pa ang ganyang salita, sa susunod, hindi na. Sampal lang ang abutin mo. Shen Yung-shi, maghintay ka lang. Ang paghihiganti na ito, siguradong gagawin ko. Salamat sa inyong lahat sa paglalaan ng oras upang dumalo sa ika-50 anibersaryo ng Huo Group. Sa espesyal na araw na ito, ang Huo Group ay may malaking magandang balita na nais ibahagi sa inyo. Ang Huo Group at Vio Group. Ay magsasagawa ng estratehikong kooperasyon upang itayo ang pinakamarangya at pinakamahalagang resort sa Haicheng City. Pwede po bang malaman kung ang kooperasyong ito ay pinasimula ni Chairman Huo? Matriarch Huo. Si Chairman Huo po ba ang susunod? Na presidente ng Huo Group. Pagkatapos pirmahan ng dalawang kumpanya ang kontrata, Ipapakita ko sa inyong lahat. Ngayon, malugod nating tinatanggap ang presidente ng Vio Group na si Mr. Zhang sa entablado. Chairman Huo, lubos akong natutuwa na makipagtulungan sa Huo Group. Umaasa ako na sa ating pagtutulungan sa hinaharap, magiging maayos ang ating kooperasyon at magkakaroon tayo ng magandang kinabukasan. Huo Jingchen! Huo Jingchen! Hindi ba't siya ang panganay na binata ng pamilya Huo? Hindi ba't sabi nila ay baliw na siya? Bakit parang hindi naman? Huo Jingchen! Kising ka na? Sa panahong ito, marami kang pinagdaanan. Ikaw! Gumaling ka na? Oh, Jingjang! Lola, kising na ako. Ang paghahulog na iyon ang nagpabalik sa aking katinuan. Mabuti, mabuti, mabuti. Ang galing ng paggaling mo. Ang panganay na binata ng Huo na baliw sa loob ng isang taon. Gumaling na pala. Ang gwapo. Ang lakas ng dating. Hindi ba't sabi ng doktor walang posibilidad na gumaling siya? Bakit bigla na lang? Jingchen, sa wakas, gising ka na. Mukhang ang doktor na nahanap ko, hindi mo na kailangan. Salamat, Tio. Walang anuman. May mahalaga akong ginagawa ngayon. Manatili ka muna sa tabi. Magpahinga ka muna. Siya na ganito ang bago sa akin.
Hindi na siya tanga, ano ngayon? Ang posisyon ng presidente ng Huo Group ay matagal nang nasa aming mga kamay. Nasa aming mga kamay na. Mr. Zhang, ipagpatuloy natin ang pagpirma. Sige. Presidente Huo, matagal ko nang naririnig ang iyong pangalan. Nabalitaan kong ginugol ni Presidente Huo ang 5 taon upang gawing nangungunang kumpanya sa bansa ang Huo Group. Ay, wag na nating pag-usapan yan. Ngayong nakabawi no si Presidente Huo, formal kong kilakatawan ang Vaio Group upang magmungkahi ng kooperasyon sa iyo. Mr. Chang, Hindi ba't pumayag ka na? na makipagtulungan sa aking ama? Ay, bago pa nakabawi si Presidente Huo, natural na si Chairman Huo ang pinakamahusay na pagpipilian. Pero ngayon, Sinunggaling ka! Ito ang anibersaryo ng Huo Group. Dito ka ba magkakalat ng gulo? Lola, nagkamali ako. Mr. Zhang, pasensya na po talaga. Hindi ko po kasi naturuan ng maayos ang anak ko. Pero tungkol sa kooperasyon, mas mabuting ilaan ni Chairman Huo ang kanyang oras sa pagtuturo Sa kanyang anak. ikaw na suwail na anak. Pag uwi natin, lagot ka sa akin. Umalis ka. Hindi po maganda ang pagtanggap ng pamilya Huo. Napahiya po kami kay Mr. Zhang. ay nagbibiro lang po si President Huo. Kung gayon, ang kooperasyon. Masaya ang kooperasyon. Mabuti. Masaya ang kooperasyon. Masaya ang kooperasyon. Ito siguro ang tunay niyang pagkatao. Ang 1 taon na pagiging baliw ay aksidente lang sa buhay niya. Kung gayon, ako ba para sa kanya ay isa ring aksidente? Ginagayan mo ako, madam. Mayroon ba sa mukha ako? Wala! Kung gayon, pwede ko bang isayaw si madam? Ang mukha na yan! Sobrang nakakagulo! Babe, nangahas kang agawin ang lalaki ko. Ma, hindi baliw si Huo Jingchen. Ano? Nakita ko mismo sa anniversary ng Huo Group. Nakita ko. Masyado nakalamang ang babaeng yan. Ma, Dati, nakuunan ko ang babaeng yan na may 2 lalaking kasama sa hotel. Tamang-tama. Para malaman ng pamilya Huo na si Shen Yunxi ay isang babaeng madaling makuha. Kung ganun, pwede na ba akong magpakasal sa pamilya Huo kapalit niya? Oo naman. Ang anak ko, napakaganda. Kahit ang isang tanga, alam kung sino ang pipiliin. Ngayon, isa na siyang ganap na lalaki. Ibig sabihin ba, gagawin na natin yon na yung gabi? Hindi! Saan ka pupunta? Sa guest room ako matutulog. Hindi ba tayo legal na mag-asawa? Hindi ko sinasadya ah. Gabi na. Matulog na tayo. Hindi pa ako handa. Matulog? Ano ang kailangan mong paghandaan? Hindi ba ikaw ay... May inaasahan ka ba? Ano? Ay, wala akong inaasahan. Nakakainis. Mas gusto ko pa rin yung tanga-tangang Huo Jingchen.
Sa pagkakataong ito, pinapatawad na kita. Wala kang kwenta. Puro ka lang perwisyo. Paano ko malalaman na yung tanga na yon ay babalik sa normal? May gana ka pang magsalita. Kung hindi mo siya tinulak, babalik ba siya sa normal? Ano na ang gagawin natin ngayon? Ang Huo Group ay tiyak na babalik sa kanyang mga kamay. Nagawa ko siyang maging tanga. Na yon, kaya ko siyang patayin. Sa pagkakataong ito, hindi ko na siya bibigyan ng pagkakataong mabuhay. May gana ka pang tumawa. Mag-isip-isip ka ng mabuti. Kapag humupa na ang galit ng lola mo, lumabas ka na. Pa! Kumusta ang pahinga mo kagabi? Ayos naman. Mabuti naman. Jingchen, bumalik na rin sa normal. Kayong dalawa, kailangan ninyong magsikap. Para bigyan ako ng apo sa tuhod. Lola, huwag na po kayong mag-alala. Alam po namin ang ginagawa namin. Anong alam ninyo? Ha? Kailan pa kaya magkakaisip ang mga ulo ninyong matitigas? Kailan pa kaya ako makakakarga ng apo sa tuhod? Gabi na. Mauna na akong pumasok. Ngayon ko lang siya nakitang ganito. Kawalang ingat. Ang laki-laki na niya. Nahihiya pa rin. Oh, Lola. Kukuha po ako ng sabaw para sa inyo. Mang anak lang naman. Bakit ganoon na lang ang kaba? Bakit ganoon na lang ang kaba? Dahil ba sa sakit ni Young Master Huo noon, naapektuhan ng aspetong yon. Ganun pala. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Madam, dumating na ang mga taga-pamilya Shen. Pagkabawi ni Huo Jingchen, agad siya nagpunta rito. Ano na naman kaya ang pakana niya? Ilang tao ang dumating? 3 ang dumating. Papasukin na ba natin sila ngayon? Huwag muna natin silang pansinin. Sige po, gusto nilang maghintay? Kung gayon, hayaan nating maghintay sila hanggang magsawa. Tay, bakit hindi pa lumalabas ang babae na yan? Sinasadya niya yan, di ba? Kami ni Chinching, okay lang sa amin na maghintay. Pero, ikaw ang tunay na ama ni Yungsi. Paano niya nagawang ipaghintay ka rin? Pagpasok ko mamaya, bubugbugin ko talaga siya. Simula nang si Yungsi ay ikasal sa pamilya Huo. Hindi na siya kasing bait at masunurin tulad ng dati. Tama ka, te. Kung ako ang ikakasal sa pamilya Huo, tiyak na igagalang ko kayo, tay. Hindi tulad ng babaeng walang utang na loob na yan. Sigurado ka bang pagkatapos ng araw na ito, makakapasok si Chingching sa pamilya Huo? Pinapapasok na kayo ng ginang. Babe, tingnan natin kung paano kita haharapin mamaya. Ikaw, babae, pinaghintay mo kami ng matagal sa labas. Talagang may ina, may anak. Pareho kayo ng ugali ng maaga mong namatay na ina. Isang anak sa labas. Naglakas loob na insultuhin ang aking ina. Ikaw? Suwail na anak. Kapatid mo si Chingching. Ang nanay ko ay iisa lang ang anak ako. Ikaw? Ito ang pamilya Huo. Resident Shen, pag-isipan mo ng mabuti. Na yung naging Yang Madam Huo na si Yunsi, talagang mas mayabang ka na kaysa dati. Kahit ang sarili mong pamilya, hindi mo na iginagalang. Huwag kang masyadong magyabang. Kapag nalaman ng pamilya Huo na isa kang babaeng mahilig makipag-socialize, maghanda ka na sa iyong kamatayan. Ang dumi ng bibig mo! Kung hindi ka kilala, iisipin nilang may nanay ka. Pero walang nagturo sa'yo ng asal. Ikaw! Nakipag-ugnayan ka na sa 2 lalaki at sinasabi mo pa rin, hindi ka babae. Ito ang araw na yon. Ngayon, natatakot ka na? Kung luluhod ka at magmamakaawa sa akin, maari ko pa itong pag-isipan na palayain ka. Sino ang paluluhurin mo? Jingchen? Nagkita na naman tayo. Kailan kita nakita? Nung nakaraang anibersaryo ng Huo Group. Walang alaala.
President Huo, Chingching, matagal ko nang naririnig na ikaw ay may pambihirang karisma at ikaw ang haligi ng pamilya Huo. Binuli ka nila? Gusto akong apihin, pero binugbog ko siya pabalik. Talagang hindi ka nagpapatalo. Presidente Huo, asawa ko si Yungsi. Hindi ito ang lugar para mag-eskandalo kayo. Umalis kayo! Presidente Huo, si Shen Yunsi ay nakikipag-date sa ibang lalaki. Hindi totoo. Mari, ko ito may paliwanag. Huwag kang magdahilan. Ikaw ay isang babaeng walang hiya. Manahimik ka. Maniniwala kaya siya sa akin? Ito ay... Ikaw at si Song Yan, hindi pwedeng manatili ang litratong ito. Presidente Huo, bakit mo binura ang litrato? Anong litrato? Presidente Huo, si Chingching, ayaw lang niyang maloko ka. Siya ay talaga nagmamalasakit sa iyo. Tama, Presidente Huo. Si Chingching ay lubos na nagmamahal sa iyo. Lubos na nagmamahal? Nung hindi pa ako gumagaling, bakit hindi ka pumunta sa akin? Kasi, Sino ang nag-iingay sa labas? Lola. Sino? Ang nangaapi sa aking apo sa batas. Matriarch, nagkakamali po kayo. Metria, kahit sabihin pang hindi, dapat ipinagsasabi ang problema ng pamilya, pero si Shen Yungsi ay nakipag-hotel sa dalawang lalaki. Hey. Talagang nahihiya kami. Lola, sinisiran nila ako. Lola, sa totoo lang, Nasaan ang ebidensya? bakit niyo ako tinitingnan? Walang ebidensya, pero gusto niyong siraan ang apo kong asawa. Mukhang ang pamilya Shen ay masyadong maganda ang buhay, ano? Sa tingin ko, dapat bigyan ng Shen Group ng may gagawin ka na. Opo, tama po kayo, President Huo. Hindi ko po siya naturuan ng maayos. Uuwi po ako at didisiplinahin siya. Saka na. Lola, salamat po sa pagtitiwala niyo sa akin. Anak, kung mangyari ulit ito sa hinaharap, sabihin mo lang kay Lola. Lola, poprotektahan kita. Kung pasta salamat lang. Opo, Lola, ihahatid ko na po kayo sa inyong kwarto. Sige. Ang walang utang na loob na yan. Hindi ko inakala, si Huo Jingchen na yon, ang walang pakiramdam. Pa, bakit mo sinasaktan si Mama? Na yon, pinahiya niya ako ng husto at magpapakasal pa sa pamilya Huo. Hindi ko alam kung may Shen Group pa bukas. Pa, kasalanan lahat ito ni Shen Yunsi. Kasalanan ng babae na yun. Kung hindi dahil sa kanya. May mukha ka pa bang magsalita? Nahuli ni Shen Yongxi ang puso ni Huo Jingchen. Ano ang kaya mong gawin? Ako. Pa, hintayin niyo kami. Pa, Shen Yongxi. Hindi kita patatawarin. Paano ko ipapaliwanag kay Jingchen ang lalaki sa litrato? Bakit hindi ko na lang sabihin? Sabihin na kinidnap ako ni Huo Yufan at may nagligtas sa akin. Hindi pwede. Narinig ko na ang mga lalaki ay masyadong sensitibo sa ganoong bagay. Paano kung magalit siya? Paano ako? Maglalambing sa kanya? Ikaw ang hindi gumagawa ng ingay habang naglalakad. Ang lalim ng iniisip mo. Hindi kaya may iniisip kang ibang lalaki? Wala akong iniisip. Bakit hindi mo tanungin ako tungkol sa litrato? Hindi ko naman pwedeng sabihin sa'yo na ako ang lalaking yon, di ba? Hindi ka nagsasalita. Talagang nag-aalala ka. Nang araw na yon, niloko ako ni Huo Yufan papunta sa hotel. May isang lalaking nakamaskara ang nagligtas sa akin, pero wala kaming ginawang anuman. Nananiniwala ako sa'yo. Ang lalaki sa litrato mukhang matuwid at marangal. Sa isang tingin, siya ay hindi! Siya ay isang bastardo! Sinabi mong bastardo siya? Mayabang siya. Mapagmataas. At mayabang. Akala niya, dahil may pera siya, ayos na ang lahat. Kahit na iniligtas niya ako, isa pa rin siyang walang kwentang tao. Ikaw. Sinabi mong ang iyong tagapagligtas, si babae. Anong nangyari sa'yo? Masama ba ang pakiramdam mo? Hayaan mo muna ako. Talagang walang utang na loob. Pinag-uusapan ng ibang lalaki. Bakit nasama pa rin ang pakiramdam niya? Gusto ko sanang magpatatag muna sa pamilya Huo. Dahil nagmamadali kayong mamatay, pagbibigyan ko kayo. Ma, Shen Group? ibabalik ko yan para sa'yo. Ang gabi na,
Bakit nagtatrabaho ka pa? Ay, magpapahinga na ako mamaya. Lola, may kailangan ka po ba? Ito ang pinakuluan kong herbal medicine para sa'yo. Inumin mo habang mainit pa. Ito. Lola, maayos naman po ako. Ang gamot. Huwag na lang po. Pinakuluan ko yan ng 5 oras. Inumin mo habang mainit pa. Alis na ako, ha? Magpahinga ka ng maaga. Huwag kang laging nakatingin sa computer. Wala ang asawa mo sa computer. Alam ko po, Lola. Bakit ang pula ng mukha mo? Ang init. Tatawagin ko ang doktor. Ikaw. Teka! Hindi pa tayo nagkakaroon ng sapat na pagtitinginan. Hindi ba masyadong mabilis ito? Paumanhin. Saan ka pupunta? Maliligo ng malamig na tubig. Hindi ko sinasadyang yakapin ka, ah! Anong nangyari? Chen? Ang kamay mo! President Huo, ayos lang po ba kayo? Sa oras na bumalik ako sa dati, may mga taong hindi na mapakali. Mag-iwan ng isang buhay. Ang iba, patayin. Opo. President Huo, patay na silang lahat. Linisin ang lahat ng bakas. Huwag hayaang malaman ng matriarch. Opo. Tara na! Magpadala ng grupo para imbestigahan. Sino ang langahas magpadala ng mga mamamatay tao? Kunin mo ang first aid kit. Sige. Ang maliit na sugat na ito, wala lang ito. Ang daming dugo, maliit na sugat pa rin? Nakita ko ang President Huo na takot sa kanyang asawa. May pagmamalaki na ako pagbalik. Bakit ang tanga mo? Sinalo mo ang saksak para sa akin. Ikaw, hindi ba't iniligtas mo rin ako dati? Kaya pala. Ano pa ba ang inaasahan ko? Panginoon, nabigo ang misyon, mga walang silbi. Ang tagal ko kayong inalagaan. Hindi nyo man lang kayang patayin ng 2 tao. Ano na kayo nang gagawin? Nagdududa na si Huo Jingchen. Huwag muna tayong kumilos. Hintayin ang tamang pagkakataon. Opo. Ang daming proyekto na napurnada. Kung magpapatuloy ito, talagang malulugi ang Shen Group. Kasalanan lahat ng babae na yan, si Shen Yunxi. May lakas ka pa ng loob magsalita? Kung hindi ka nang gulo sa pamilya Huo, magiging ganito ba ang Shen Group? Dati, ikaw ang pinakasuporta. Ngayon, ako ang sinisisi mo kapag may problema. Sasabihin ko sa inyo. Kung malugi ang Shen Group, lahat kayo magugutom. Mukhang mali ang dating ko. Anong ginagawa mo rito? Umuwi ako sa sarili kong bahay. Kailangan ko pa bang magpaalam sa isang estrangero na tulad mo? Ikaw,
Papa, mukhang maganda ang buhay mo ngayon, ah? Ikaw na suwail na anak. Papa! Shen yun si. Paano mo nagawa yan kay Papa? Ikaw? Umalis ka rito. Kung ganoon, balak ko pa sanang tulungan ang Shen Group. Kung ayaw mo sa akin, Papa, Ay, teka. hindi mo na ako itataboy, Papa. Biro lang yung sinabi ko kanina. Ano yung sinabi mo kanina? Paano mo tutulungan ang Shen Group? Ang Huo Group ay merong proyekto na nagkakahalaga ng 1 bilyon. Plano kong irekomenda ang Pamilya Shen. Dino, huwag kang maniwala sa kanya. Shen yun si. Sino ka para makakuha ng ganoong proyekto? Paano ka makakakuha ng kooperasyon mula sa Huo Group? Nakalimutan niyo na ba ang pagtrato sa akin ni Matriarch at Huo Jingchen? Pinakahalagahan nga siya ng Pamilya Huo. Ay nako, ang aking mahal na anak ay talagang masunurin. Hindi ka nagkamali sa pagmamahal ko sa iyo, Papa. Pero may kondisyon ako. Ha? Sabi mo. Gusto ko ang sa Shen Group 40% ng shares. Nananaginip ka. Hindi ba't masyado? Kang Sakim. Tatay, kailangan mong pag-isipan ng mabuti. Kung makikipagtulungan ka sa Huo Group, hindi lang makakabangon ang Shen Group, magiging isa pa itong nangungunang kumpanya sa Haicheng. Kung hindi ka makikipagtulungan, wala na ang Shen Group. Hindi na marami ang oras mo, tatay. Kailangan mong pag-isipan ng mabuti. Tatay, kung kukunin niya ang ganong karaming shares, siya na ang masusunod sa Shen Group. Oo nga, tatay. Ang Shen Group ay ang pinaghirapan mo sa loob ng maraming taon. Mayroon pa ba kayong ibang paraan para iligtas ang Shen Group? Tatay, bakit hindi natin gamitin ang kontrata bilang pain at ipadala siya sa kama ng iba? Pagkatapos, maghanap tayo ng paparazzi para kumuha ng ilang malaswang litrato. Sa ganung paraan, mapipilitan siyang sundin tayo. Oo nga, tatay. Magandang ideya yan. Sa ganung paraan, hindi mo na kailangang isakripisyo ang shares mo. Kung mabibigo kayo ulit na yon, huwag na kayong bumalik. Nasaan ang kasulatan ng paglilipat ng shares na gusto ko? Uminom ka ng tubig. Hindi na kailangan. Baka ang tubig na ito ay hindi malinis. Ayoko nang mag-aksaya ng oras dito. Ang kontrata. Narito. Ikaw? Babae? Kaya mo akong kalabanin? May tao ba dyan? Dalhin siya sa hotel. Sa loob ng 5 minuto, gusto ko malaman ang kinaroroonan ni Shen Yongxi. Opo. Pagkatapos ng gabing ito, tingnan natin kung paano ka pa magiging mayabang. Ang babae ni President Huo. Hindi ko pa alam kung anong pakiramdam. Ang lambot ng balat niya. Sino ka? Mahal, bakit pagkatapos ng isang gabing tulog, hindi mo na ako kilala? Umalis ka. Umalis ka. Huwag na kayong kumuha ng litrato. Tanga. Tingnan mo kung sino ako. Miss Shen. Ay! Huwag na kayong kumuha ng litrato. Nakamali! Nakamali! Miss Shen, ano na ang gagawin na yon? Shen Yongxi, ikaw babae, ang may pakana nito. Isang oras na ang nakalipas. Yunxi! Yeho Shu! Pinatulog niya ako. Ipapaayos ko na siya ngayon. Teka lang! Ang bagay na ito! Gusto kong ako mismo ang umayos. Bakit? Ang Shen Group ay pinaghirapan ng aking ina. Gusto kong gamitin ang pagkakataong ito
para mabawi ang Shen Group. Sig. Sino yan? Kami po ang staff ng hotel. May kailangan po ba kayo? Nahanda po kami ng prutas at merienda para sa bawat VIP guest. Maaari ko po bang ipasok? Pasok. Shen Yongxi. Ikaw, babae, ang may pakana nito. Huwag kang magwala na parang asong ulol. Hindi ako ang naghanap ng mga paparazzi. Alam mo na pala noon pa. Papatayin kita. Kayo lang ang pwedeng manira, pero hindi ako pwedeng lumaban. Ganun ba? Pinayagan ko ba kayong umalis? Miss Shen! Bayaran lang kami! May pinagmulan ang lahat ng ito. Kung gusto mong maghigante, sa pamilya Shen, kadapat maghiganti. Tama. Ibigay mo ang memory card. Ayaw mo? Kung ganon, sasabihin ko sa pamilya Huo na may nagbabalak ng masama sa kanilang young madam. Miss Shen, maawa na po kayo. Palayain niyo na po kami. Oo nga po. Kung hindi, mamamatay kami ng malagim. Pwede ka nang umalis. Sige. Sasabihin ko, kina papa at mama, napatayin ka nila. Talaga? Sa tingin mo, ang tatay ko, mas mamahaling ka ba niya? O mas magmamadali siyang paalisin ka sa pamilya, Shen? Ate, nagkamali ako ate. Dahil magkapatid tayo. Sino ang kapatid mo? Gusto mong tulungan kitang itago? Pwede! Kunin mo ang kontrata ng paglilipat ng shares para sa akin. Paano ko naman makukuha yun? Problema mo na yan. Bibigyan kita ng 3 araw. Kung hindi, ipapakalat ko ang video na ito sa buong Haicheng. Hindi ka na makakapagpakasal sa mayaman habang buhay. Tutulungan kita. See! Good luck! Yung lalaking yon! Pasensya na. Mamaya na lang ako. Teka, Umuwi ka muna. huwag kang magpakita kay Yongsi. Sige. Ang maibibigay ko sa iyo ay mas marami kaysa sa ibibigay ng asawa mo. Pumasok ka sa pamilya. Huo para lang sa pera, di ba? Kaya pala, niloloko niya lang ako. Hindi sinasagot ang tawag. Hindi nagre-reply sa mensahe. Hindi nagre-reply sa mensahe. Hindi man lang nagsabi na uuwi ka. Hindi mo ba alam na? Nag-alala si Lola sa'yo? Tulog na si Lola. Ikaw na babae ka. Nasa labas ka pa ng gabi. Paano kung may mangyari? Huwag kang mag-alala, President Huo. Anong klaseng ugali yan? Matulog ka sa ibang kwarto. Ano? Sinabihan lang kita ng 2 salita. Maghihiwalay ka ng higaan sa akin. Hindi ka pupunta, di ba? Kung ganun, ako na lang. Dito ka lang at manood. Ikaw. Sige. Napakabuti. Sa tingin ko, ang pamilya Shen ay masyadong komportable. Ngayon din, bibigyan ko sila. Problema. Lola, Ang young Master Huo Yufan ay nakaluhod sa labas ng 2 oras. Sige. Papasukin mo siya. Sige. Lola! Alam kong nagkamali ako. Sa mga nakaraang araw, kinokopya ko ang Ching Jing Jing. Oh, talaga? Sino ang nagsabi sa iyong lumabas? Bumalik ka! Magpatuloy sa pagmumuni-muni. Tama na. Sige, tama na. Ine, Ang paglapastangan mo kay President Zhang ay palalampasin ko sa pagkakataong ito. Kung mangyari ulit ito, hindi kita palalampasin. naintindihan ko. Salamat, Lola. Umalis ka na! Umalis ka na! Tatay, kumusta ang pag-arte ko kanina? Huwag kang masyadong magyabang dito. Hindi pa ako pwedeng kumilos ngayon. Bantayan mo itong si Huo Jingchen. Bantayan mo ng mabuti. Naintindihan. Hindi ba't si Huo Jingchen lang naman yan? Kaya ko yan. Hindi ba't sinabi mo na ang Shen Group ay tiyak na maliligtas na yon? Bakit lahat ng bangko sa Haicheng ay inilagay ang Shen Group sa blacklist? Tatay, bitawan mo muna si nanay. Nagkuha ka ba ng litrato? Nakita ko, pumasok ang mga basagulero sa kwarto ni Shen Yunxi.
Umalis na ako. Siguradong ang mga paparazzi ay kumuha ng pera. Pero hindi ginawa ang trabaho nila. Mga walang kwenta. Sinasabi ko sa inyo, kung malugi ang Shen Group, ibebenta ko kayo para pambayad sa utang. Hindi ba at kinukuhanan mo ng video ang babae na yon? Ako, Ano ba talaga ang nangyari? nanay, ngayon, kailangan mo akong ipagtanggol. Ang babae na yan, si Shen Yongshi. Huwag kang mag-alala. Ipagtatanggol ka ni nanay. Ma, wala na akong mukhang maihaharap sa tao. Hindi ba niya gusto ang kontrata? Kung gayon, ibigay mo sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Ikaw naman. Ay, bumalik na si Jingchen. Dali, dali. Kumain na kayo agad. Basahin mo ang balita sa pananalapi ngayon. Hindi ba nabasa na natin kaninang umaga? Oh, masyadong abala kamakailan. Hindi masyadong maganda ang memorya. UO Group at Vayo Group. Basahin mo ang iba. Ang Shin Group, kahapon Shen Group. Ang stock ng Shen Group. Bumaba ng 7%. Ang laki ng ibinaba! Kung gayon, meron na yun. Magbibenta ng stock sa mababang presyo. Kung bibilhin natin ito ngayon agad. Yang Master Huo, Hindi ko naiintindihan ang mga ito. Hinayaan silang apihin ang aking apo sa tuhod. Ito ang kanilang karma. Lola, busog na ako! Akyat na ako, ha? Oh, Sige. aray, ang balikat ko. Anong nangyari sa'yo? Bilisan nyo. Tawagin si Dr. Wang. Sige po! Sandali lang. Lola, ayos lang po ako. Cassie, medyo matigas ang kama kagabi. Hindi ba't ang kama mo ay espesyal na gawa sa Italy? Dinisenyo ng isang master. Paano naman magiging hindi komportable matulog doon? Mamaya, magdala kayo ng 2 kumot sa kwarto. Opo. Uy! Hindi mo ba napapansin na medyo kakaiba ang kapaligiran na yun? Karabang! Nagko-Cold War sila ngayon. Si Jingchen ba? May nasabi na naman na nakapagpagalit kay Yunchi natin. ang bagay na yan. Ako mismo ang ayos. Uy! Ang tungkol sa Shen Group, ikaw ang gumawa niyan. Hindi mo kailangan masyadong mantig. Ayoko lang talaga sa kanila. Ngayon, dapat kalmado ka na. Anong ibig sabihin nito? Hindi mo ba sinabing malamig sa guest room? Ilagay mo sa ilalim para makatulog ka ng maayos. Galit ka ba sa akin? Paano ko magagawang magalit kay Presidente Huo? Presidente Huo, magpahinga na po kayo ng maaga! Shen Yunshi, ang pagiging irritable mo ay dapat may limitasyon, hindi ba? Lumabas ka! Huwag kang magsisi. Siguro, masyado ko lang siyang pinabayaan dati. Huwag po kayong mag-alala, madam. Nakalock na ang pinto. Malawak ang aking isip. Hindi ko na siya papansinin. Sakto ang dating mo, pupuntahan sa nakita. Ano ito? Kasunduan sa diborsyo. Shen Yongshi, dahil lang sa maliit na bagay na ito, makikipagdiborsyo ka sa akin? Hindi ba ito ang gusto ni Presidente Huo? Ang gusto ko. Hindi na kailangan ni Presidente Huo magpanggap sa harap ko. Shen Yongshi, sabihin mo na lang ng diretsyo ang gusto mong sabihin, okay? Si! Kung gayon, tatanungin kita. Kung pinaghihinalaan mo ako na may masamang intensyon sa pagpasok sa pamilya Huo, bakit hindi mo sinabi? Paano mo nalaman? Sadyang nagpapanggap na tanga at ginagamit ang pagkakakilanlan ng lalaking may maskara para lokohin ako. Masaya ba? Ginoong Huo? Ikaw. Pinaglaruan mo lang ako. Hindi pa ba sapat yan? Hindi ko intensyong paglaruan ka. Hama na. Hanggang dito na lang tayo. Nagpanggap akong tanga. Para lang malaman ko kung sino ang nasa likod ng pagtatangkang pumatay sa akin 1 taon na ang nakalipas. Hindi pala aksidente ang sunog na yon. Naging tanga ako. Pero may nagpakasal pa rin sa akin. Paano ko hindi ka paghihinalaan? Hindi mo na ako pinaghihinalaan na yon? Ngayon alam ko na. Na isa ka lang inosente at tanga. Ikaw! Hindi ko sinabi nun.
Dahil hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa'yo. At natatakot akong magalit ka. Patawarin mo ako, ha? Ang nasa likod mo ay paso. Ooh! Paano nangyari yan? May iniligtas ako sa sunog 1 taon na ang nakalipas. Ikaw ang nagligtas sa akin. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Matagal kitang hinanap. Hindi mahalaga. Basta ligtas ka. Tenga. May balita! Parehong panlilin lang. Akala mo ba maloloko mo pa ako? Gusto mo bang samahan kita? Kung tutulungan kita, ano ang kapalit? Anong kapalit ang gusto mo? Teka! Uy! Shen Yunsi, nasa iyo na ang kontrata. Nasaan ang memory card? Mabuti na lang. Huwag mong kalimutan. Ang pangako mo kay Papa, kailangan mong tulungan ang Shen Group na makuha ang kontrata ng Huo Group. Hindi naman niya ibinigay sa akin ang kontrata. Bakit ko siya tutulungan? Yunsi, huwag kang magsalita ng ganyan. Kung lumaki ang Shen Group, makikinabang ka rin, hindi ba? Oo nga pala. Kung hindi ka tutulong, sasabihin ko kay Papa pag uwi ko. Bakit ka tumatawa? Ninanakaw mo ang kontrata. Ang ugali ni Papa kung malalaman niya. Ma, Yunsi, huwag mong takutin ang kapatid mo. bakit ninyo ako pinapatagal dito? Ano ang gusto ninyo? Siyempre. Anong oras ang pinapatagal ko? Kanun ba? Tingnan ninyo kung sino ang dumating. Ano? Ye Hongshu, Shen Qingqing. Kayo ay pinaghihinalaang nag-udyok ng krimen. Police officer, hindi ka ba nagkakamali? Kami ay mabubuting mamamayan na sumusunod sa batas. Tama. Wala kaming ginawa. Ganun ba? Ikaw! Ang taong ito, hindi na siguro siya bago sa inyo, di ba? Hindi ko siya kilala. Jinang Shen. Ikaw mismo ang nagbigay sa akin ng pera. Para hintayin ko ang ginang Huo dito. At pagkatapos, ay sagasaan siya. Huwag kang magsinungaling. Hindi kita kilala. Police officer? Hindi ako nagsisinungaling. May ebidensya ako laban sa kanya. Sumama kayo sa amin. Ma, ayokong makulong. Ma. Shen Jidong! Sina Ye Hongshu at Shen Qingqing ay natanggap na ang kanilang nararapat na parusa. Ngayon, ikaw naman. Kamakailan, Kumusta ang pagbabantay? Ang higpit ng bantay niya, parang bakal. Wala akong magawa. ikaw na tanga. Hindi ka ba marunong humanap ng ibang paraan? Ano ang ibig mong sabihin? Si Huo Qingchen, hindi ba siya interesado kay Shen Yunxi? Kung may mangyari kay Shen Yunxi, tiyak na hindi siya makakatakas. Ah, talagang matalino si tatay. Susundan ko na si Shen Yunsi. Itigil mo ang kalokohan mo. Sinabi kong sa pamilya. Shen ka kumilos. Anong meron sa sirang pamilyang yan? Bakit ko pa babantayan? Narinig ko si Shen Yunxi at ang relasyon niya sa pamilya niya ay hindi maganda. Baka magamit natin yan. Old Shen, lahat ng ibang shareholders ay ibinenta na ang kanilang shares. Kung magpapatuloy ito, Tayo rin ay. Huwag kayong mag-alala. Nakipag-ugnayan na ako kay President Wang ng Ludi Real Estate. Mag-invest siya. Si tatay ang namamahala sa Shen Group sa loob ng maraming taon. Bakit pa rin siya ganun kasimple? Anong ginagawa mo rito? Kung hindi ako pupunta, hindi ba't ibibigay na ni Papa ang Shen Group sa Ludi Real Estate? Anong pinagsasabi mo? Pumayag na si President Wang. Si President Wang ay laging sakim sa pera. Bakit siya magiging ganun kabait na yon? May punto ka. Hindi kailanman gumawa ng kawanggawa si President Wang. May iba siyang pakay. Baka nga Gusto niyang sakupin ang Shen Group. Huwag kang magpakalat ng takot dito. Umalis ka. Ikaw ang dapat umalis, hindi ba? Anong ibig mong sabihin? Hawak ko ang 51% ng shares ng Shen Group. Ibig sabihin, mula ngayon,
Ako na ang namamahala sa Shen Group. Imposible. Peke. Kung hindi naniniwala si Papa, pwede siyang magtanong sa abogado. May tao ba, Chan? Palabasin niyo ang mga walang kwentang tao dito! Ikaw na suwail na anak. Huwag kayong mag-alala. 2 shareholder. Ngayong ako na ang namamahala sa Shen Group, hindi ko hahayaang bumagsak ito. Hindi ka pa kailanman nag-manage ng kumpanya. Paano kami maniniwala sa'yo? Kung gayon, abangan na lang natin. Anong tinitingnan mo? Ang hirap naman. Ang financial report ng Shen Group! Kung alam ko lang sana noon, hindi na sana ako nagmayabang sa mga board members. Paano ko ngayon pupunan ng butas na ito? Hindi ba madali lang itong solusyonan? Paano solusyonan? Parang hindi rin pala ganoon kadaling solusyonan. Pero, paano nga ba? anong nga ba yun? Naalala mo na ba? Sige na. Ayusin mo muna ang mga resources ng kumpanya. Pagsama-samahin mo. Tapos, i-rank mo mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. Sa wakas, tapos na! 3 oras kitang tinuruan. Dapat may bayad na yan. Ano? Papasok na ako sa trabaho. Yunshi! Yunshi! Bakit ka nandito? Dahil sa maraming taon kong pagpapalaki sa iyo, pabalikin mo na ako sa Shen Group. Nang pinatay mo ang nanay ko at pinaupo mo ang babae na yan, bakit hindi mo naisip ang pagmamahal? Bakit hindi mo naisip ang pagmamahal? Kung ganon ka kasama. Pababayaan mo ba akong makita akong magpalaboy-laboy sa kalye? Kasalanan mo yan! Tigilan mo. Huwag kang umalis. Pitawan mo ako! Pitawan mo ako! Ayos ka lang ba? Presidente Huo. Umalis ka! Bakit ka bumalik? Kukuha lang ng dokumento. Sa susunod na makakita ka ng ganyang tao, sabihin mo lang sa security na paalisin siya. Ikaw na suwail na anak. Nung ipinanganak kita, dapat pinatay na kita. Pao Manhin. Ayusin ko lang ang basurahan. Ikaw si Shen Jidong? Ikaw si Shen Jidong. Pinapatawag ka ng aming boss. Sumakay ka sa kotse. Sino ang boss? Malalaman mo kapag sumakay ka. Tara na! Saan tayo pupunta? Tara na. Bye-bye! Sinira mo ang pamilya ko at tinagaw mo ang lahat sa akin. Hindi kita palalampasin. Magaling ang paningin ninyo. Ito ang pinakamahalagang kayamanan ng aming tindahan. Maaari itong magtaboy ng kasawian at masamang espiritu. Ang halaga nito ay 10 milyon. Maganda. Talagang bagay sa'yo. Lola, napakamahal po nito. Hindi ko po ito matatanggap. Ito ang kalooban ng lola mo. Kung hindi mo ito tatanggapin, magagalit ang lola mo. Shen Yunshi, ikaw ng babae ka. Bakit na lumabas? Kung hindi inako ng nanay ang lahat ng kasalanan, lahat ng ito ay kasalanan mo. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Ako ba ang naglagay ng kutsilyo sa leeg mo at pinilit kang kidnapin ako? Pinilit kitang kidnapin ako? Kung hindi dahil sa'yo? Isa pa rin akong dalaga ng pamilya Shen. Ikaw ang sumira sa lahat ng mayroon ako. Talagang isang pamilya nga sila. Ang kakapal ng muka. Binibining Shen, ang nangyari ngayon. Ikaw ang may kasalanan. Lola, huwag mo nang sayangin ang laway mo sa kanya. Wala na siyang pag-asa. Shen Yunshi, kung hindi ako magiging maayos, huwag ka ring umasang magiging maayos ka. Yunshi. Gusto kong isama ka sa libingan. Bilisan nyo. Tawagan ng ambulansya. Teka lang! Lola. Parang ayos lang ako. Paano nangyari yan? Nakabaon na ang kutsilyo. Siya ang nagligtas sa akin. Salamat sa Diyos. Imposible. Dalhin niya siya. Shen Yunshi! Bakit hindi ka na lang mamatay?
Umalis ka. Bitawan mo ako! Lumuhod ka. Ikaw? Sino ka? Anong nangyayari? Ganyan ba ang pagtrato niyo sa aking panauhin? Ikaw? Anong gusto mong gawin? Pasensya na. Matutulungan kitang mabawi ang Shen Group. Ano ang... Kondisyon. Napakasimple lang. Basta sundin mo lang ako, madali lang yan. Masakit pala ang pagkabangga. Sabi ng bodyguard, nasugatan ka raw. Ako? Hindi naman ako nasugatan. Nasaan ang sugat? Tingnan ko. Teka, hindi mo naman siguro ako sinasamantala, di ba? Ano ba ang nasa isip mo buong araw? Asawa ko kita. Paano mo naman matatawag? Napagsasamantala yan. Malinaw na karapatan ko to. Ay! Oh, na pala, nasaan si Shen Qingqing? Nakakulong na siya. Ayon sa bantay, may kakaiba sa kanya. Samahan mo akong bisitahin siya bukas. Sige. Salamat sa inyong pagbate. Ako ang panganay na anak ng pamilya Shen. Siya ba ay? Nabaliw? Malamang. Paano mo siya gustong parusahan? Simula ngayon, lahat ng sa pamilya Shen ay akin na. Shen Qingqing, naalala mo pa ba kung sino ako? Ikaw si naalala ko na. Ikaw si Shen Yunshi, ang babae. Pero, hindi ka ba patay na? Huwag kang mag-alala. Mabubuhay ako ng maayos. Makita ko lang kayo na makakuha ng nararapat na parusa. Umalis kayo. Umalis kayo, lumayo kayo sa akin. Umalis kayong lahat. Ikaw yan, sigurado ako. Ikaw ang nagpatawag sa kanila. Papatayin kita. Kung balieve na siya, dalhin siya sa mental hospital. Ang sakit na idinulot ninyo sa aking ina. Ipaparanas ko sa inyo, unti-unti ang pagbabayad. Tara na. Ako ang panganay na dalaga ng pamilya Shen. Mula ngayon, lahat ng sa pamilya Shen ay akin na. Hindi ko inakala na doon pala siyang klaseng tao. Magaling lang magpanggap. Talagang walang utang na loob. Ano ang pinagsasabi ninyo? Kapag narinig ko pa kayo na nagkakalat ng tsismis dito, diretso kayong nalayas sa pamilya Huo. Ano po ang nangyari, Lola? Wala naman. Lola? Ayaw ni Huo Jingchen na sabihin ko sa inyo. Kahapon, ang iyong ama habang ini-interview ng mga reporter ay nagsabi ng ilang hindi magagandang bagay. Shen Chidong, para makabalik ka sa Shen Group, talagang gagawin mo ang lahat, ano? Dumating na si President Huo. Magandang araw, President Huo. Anong gusto mong sabihin? Diretsuhin mo na. Ang asawa ko ni President Huo na yon ay kinamumuhian ng lahat. Dahil sa kanya, ang stock ng Huo Group ay bumagsak ng 50%. Ang bagay na ito, kailangan mong bigyan kami ng paliwanag. President Huo, hindi lang sa iyo ang Huo Group. Kailangan mong maging responsible sa lahat ng shareholders. Kaya gusto mong Itapon si Shen Yunxi at putulin ang ugnayan sa Huo Group. isang babae lang? Kayang makaapekto sa Huo Group? Mukhang ang kumpanyang ito ay kailangan ng linisin ng ilang basura. Ginagawa ko lang ito para sa Huo Group. Tama na. Hindi na kailangan sirain ang pagkakaisa dahil lang sa isang tagalabas. Jingchen, alam kong maganda ang relasyon ninyo ng asawa ng pamangkin mo. At napakaganda ng inyong pagmamahalan. Pero, kailangan mo ring isipin ang kapakanan ng Huo Group, di ba? Hindi ba? Ha?
Kung ipagpapatuloy niya ang pagiging matigas ang ulo, mas mabuting magbitiw na siya bilang presidente para hindi maapektuhan ang pundasyon ng Huo Group sa loob ng ilang dekada. Tama! Ang posisyon ng presidente ay hindi dapat basta-basta. Sangayon ako. Ang posisyon ng presidente? Bahala kayo. Makikipaglaban sa akin? Masyado pa siyang bata. Nandito ka na pala! Masyadong nakakapagod ang trabaho. Kailangan kong mag-recharge. Alam ko na ang lahat. Padawan! Ako ang dahilan ng problema mo. Huwag mong sabihin yan. Simula ngayon, wala na akong trabaho. Kailangan na akong buhayin ng asawa ko. President Huo, may nag-utos nga kay Shen Jidong. May nag-utos nga sa kanya. Ang kanyang account ay may malaking halaga. Ng hindi malinaw na pera. Ipagpatuloy ang investigasyon. Opo. Mukhang si Shen Jidong ay hindi ako ang target. Bakit mo nasabi yan? Tingnan mo. Sa ibabaw, ako ang inaatake. Pero sa huli, ikaw ang nagbitiw. Kaya ang layunin ng taong ito ay ikaw. Naging mas matalino ka na. Hindi ba't si Presidente Huo ang naturo ng maayos? May paraan na ako. Anong paraan? Kumusta? Sige, gawin natin ang sinabi mo. Hipak! Uy! Saan ka pupunta? Hindi ka pa ba nadadala sa mga leksyon? Si Huo Jingchen ay matagal nang hindi na presidente. Sumama ka na lang sa akin. Matagal ko nang gustong tikman ang maliit mong bibig. Ulit-ulit lang ang mga sinasabi mo. Hindi ka pa ba nagsasawa? Ako? Sawa na ako. Kung hindi ka pa aalis, sasabihin ko kay Lola. Ikaw! Sino? Huo Jingcheng! Ikaw na naman? Inaakala mo pa rin bang ikaw ang presidente ng Huo Group? Anong ginagawa mo? Huwag mo akong pilitin na sabihin kay Lola. Kahit hindi ako presidente ng Huo Group, kaya pa rin kitang patayin. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging matigas ang ulo. Mula ngayon, ang mga maruming bagay na ito, huwag kang kumilos ng mag-isa. Kasi, Nga pala, kumusta na si Shen Jidong? huwag kang mag-alala. Siguro dong kakagat siya sa pain. Shen Yunzi. Hindi mo inakala na darating ang araw na magmamakaawa ka sa akin na bumalik sa Shen Group, di ba? Nabalik ka na sa Shen Group! Ang mga chismis sa internet pwede nang linawin, di ba? Mga kasinungalingan? Alin sa mga sinabi ko ang hindi totoo? Hindi ba ikaw ang nagtaboy sa akin palabas ng Shen Group? At naging dahilan para mawala ang lahat sa akin? Kung hindi dahil sa nanay ko na nagbigay sa iyo ng panimulang puhunan, makakapagtayo ka ba ng Shen Group? Sinasamantala mo ang mga benepisyo na ibinigay sa iyo ng nanay ko habang nag-aalaga ka ng ibang babae sa labas. At sa huli, pinatay mo pa ang nanay ko! Manahimik ka. Mag-asawa tayo. Ang kanya ay akin. Kung hindi ko lang nakilala ang babaeng tulad mo, hindi sana ganoon ang naging kapalaran ng nanay ko. Hindi ba siya ang... Kung ipagpipilitan mong ilantad ang pangangaliwa ko, hindi ko rin hahayaan si Ye Hongxiu na kumilos ng personal. Kaya pala pinayagan mo lang. Ikaw, babae ka? Tama na yan. Huwag nang magpaligoy-ligoy pa. Ngayon, pirmahan mo na yan. Ilipat mo ang lahat ng share sa akin. Managinip ka! Hindi mo yan matatakasan. Bitawan mo ako. Bitawan. Bitawan mo siya! Ay! Hoy! Halos makalimutan ko na. Hindi ka na President Huo ngayon. Ano ang magagawa mo sa akin? Ikaw! Bakit ka tumatawa? Ano ang tinatawanan mo? Shen Jidong, talaga bang iniisip mo na ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol mo? Ano ang ibig mong sabihin? Hihi! Ngayon, wala ka ng ebidensya, di ba? Nakalimutan kong sabihin sa iyo, hindi ito recording. Ito ay live stream. Niloloko mo ako. Song Yan, dalhin siya sa istasyon ng pulis. Bilisan mo, sundan mo siya. Tingnan mo kung saan siya pupunta. Huwag kang gumawa ng ingay.
Naintindihan ko. Anong nangyari? Tay, masamang balita! Tingnan niyo ang balita! Inanyayahan ng lahat ng mamamayan na tumawag sa 110. Wala kang silbi. Anong gagawin? Ngayon, tuluyan ang nagbaliktad ang opinyon ng publiko. Sabi pa ng board, ibalik daw si Huo Jingchen. Konting-konti na lang. Konting-konti na lang talaga. Hindi na siya makakabangon. Chairman Huo, masamang balita. Hinahanap ako ng pulis sa lahat ng dako. Tulungan mo ako. Wala kang silbi. Opo, wala akong silbi. Wala akong silbi. Ayoko makulong. Bigyan mo ako ng pera at gagawa ako ng paraan para makatakas sa ibang bansa. Nangangahas ka pang humingi ng pera sa akin? Umalis ka rito. Chairman Huo, Gusto mo bang sirain ang tulay pagkatapos mong makatawid? Sasabihin ko sa iyo, kung hindi mo ako puprotektahan, pupuntahan ko ngayon si Huo Jingchen. Ikaw ang nag-utos ng lahat ng ito. Maglakas loob ka. Wala akong mawawala. Chairman Huo, Mas mabuting wag mo akong galitin. Aba, Chairman Huo, pag-isipan mo munang mabuti. Pero, hindi ako pasensyoso. Kailan? Gaano katagal maitatago ang sikretong ito? Hindi ko rin alam. Tay! Siya! Siya? Patay na siya. Ha? Maghanap ng lugar, ilibing siya. Gumala ka! Nagkaroon ng aksidente sa daan. Nang makita namin siya, ganoon na siya. Ayos ka lang ba? Dahil yan sa mga kasalanan niya. Sayang lang, hindi natin nahuli ang tunay na utak sa likod nito. May iba pang paraan. Umalis muna tayo. Hayaan nating si Song Yan ang mag-asikaso dito. President Huo, Humihinga pa siya. Jingchen, may balita na ba mula sa ospital? huwag kang mag-alala. Pagkagising niya, agad akong abisuhan ng ospital. Yang Master Huo, 2 direktor ng Huo Group ang gusto makipagkita sa inyo. Huwag. Opo. Teka lang! Gusto ka nilang kausapin para bumalik ka sa Huo Group? Bakit ayaw mo silang makita? Nanggahas na apihin ang asawa ko. Umaasa pa rin na magiging mabait ako? 2 oras na kami naghihintay. Bakit hindi pa lumalabas si President Huo? Pinilit mo magbitiw si President Huo. At minamaliit mo pa ang asawa niya. Hindi ba siya magagalit? Pero noon, ang Huo Group Ay dahil talaga kay Shen Yunxi. Pero inosente si Jong Madam. Hindi ko naman alam. Imposible naman na humingi ako ng tawad sa isang babae. Tama? Dapat humingi tayong ng tawad kay Yang Madam. Basta siya. Ay magsalita sa kanyang asawa. Magpadala ng isang bagay sa Huo Residence. Yang Madam. Ito ay maliit na regalo mula sa amin. Hindi ako tumatanggap ng regalo ng walang dahilan. Ang mga regalong ito, ibalik niya na lang yan. Jinang Huo. Nagkamali kami sa inyo noon. Narito kami para humingi ng tawad. Hindi pa nahahanap ang nanakit kay Jingchen. Kaya wag na lang siyang dagdagan ng kaaway. Naintindihan ko! Tutal, lahat naman ay para sa ikabubuti ng pamilya Huo. Talagang matalino at makatarungan si Ginang Huo. Pero kailangan ng Huo Group na yon na bumalik si President Huo para mamuno. Oo, sasabihin ko sa kanya. Maraming salamat, Ginang Huo. Ang dali mo namang kausapin. Walang masama kung maging maayos ang relasyon natin. At saka, ang asawa ko ay napakagaling. Siyempre, dapat malaman ng lahat. Ano ang tinawag mo sa akin? Ha? Wala akong tinawag. Tawagin mo ulit. Ayaw ko. Sige, sige! Sasabihin ko! Sasabihin ko! Ikaw! Araw na ngayon! Si Lola ay mag-isa. Napakaburing talaga. Dapat na siyang magkaroon ng apo sa tuhod para samahan siya. Hindi ako patay.
Ako. Hindi ako patay. Nagulat ka, di ba? Keo. Ang nagligtas sa akin. Sa totoo lang, ayaw kitang iligtas. Dahil napakarami mo ng kasalanan. Sino ba talaga ang gustong pumatay sa'yo? President Huo, gusto mong malaman? Sige, pero bigyan mo ako ng 10 bilyong yuan at ligtas mo akong ipadala sa ibang bansa. Talagang hindi nagbabago ang aso sa pagkain ng dumi. Ikaw? Ang taong yon ay nakikipagtulungan sa ganitong klase ng tanga. Mukhang wala na talaga siyang ibang pagpipilian. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit! Krimen ang pagpatay. Huwag kang mag-alala. Ospital ito ng asawa ko. Walang makakaalam. Tulong! May tao ba dyan? Manahimik ka! Ano ang gusto mong gawin? Sabihin mo, kung kumalat ang mga litratong ito, ang taong yun, sige. Sasabihin ko! Sasabihin ko! Huwag na huwag! Ang balita na buhay ako, ipalabas mo. Sabihin mo, sino ba talaga siya? Huo Zhentian. Siya nga. Siya pala ang iyong tiyuhin. Pero dati, napaka-protektibo niya sa'yo. Sino ang maghihinala sa isang taong walang pakialam sa yaman at kapangyarihan? At may maamang ugali? Ano ang plano mo ngayon? Napakalalim ng pagtatago niya, tiyak na mahirap siyang kalabanin. Kahit gaano pa kakalmado ang isang tao, kapag nawalan siya ng mahalagang bagay, lalabas din ang tunay niyang kulay. Ibig mong sabihin! President Huo, ang proyekto ng resort na ito ay ako ang nag-aasikaso. Bakit bigla kang nagpalit ng tao? Ang proyekto ng resort ay malapit nang matapos. Natural, hindi na kailangan ng tiyuhin. Napakalaki ng inilaan kong pagsisikap. Tapos sasabihin mong palitan lang? Ako ba? Nag-alala lang ako na ang papalit ay hindi alam ang proseso at magdulot ng pagkalugi sa kumpanya. Huwag kang mag-alala, tiyuhin. Lahat ng ginawa mo, alam ko na ang lahat. Baka alam na niya ang mga bagay na yon. Pagdating ng panahon ng pagbibigay gantimpala, natural na hindi ko hahayaang malugi si Tito. Sabi ko na nga ba? Ang mga bakas ay napakalinis na nabura. Paano niyo malalaman? Ngunit ang ama ng aking asawa ay nawawala kamakailan. Ayon sa pulis, huli siyang nakita malapit sa iyong villa. Hindi ba sinira ko ang CCTV? Paano ako nahanap ng pulis? Ang ama ng asawa ng aking pamangkin ay nawawala. Tito, talaga bang wala kang alam? Ako? Paano ko malalaman? Hindi ko pa nga siya nakikita. Mabuti kung gayon. Akala ko kasi si Tito at si Shen Jidong ay magkasabwat para ipahamak ako. Paano ko naman? Siya kakasabwatin. Jing Chen. Mula nang pumanaw ang iyong mga magulang, Itinuring kitang parang sarili kong anak. Sino ang mananakit sa iyo? Hindi ko magagawang saktan ka. Hindi ba? Siyempre. Hindi ba? May sadyang nanggugulo sa relasyon nating magtiyuhin? Tio Huo Zhentian, huwag kang mag-alala. Siyempre, mas naniniwala ako sa iyo. Shen Yunshi, kumain ka pa. Anong nangyari? Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi. Siguro nilamig lang ako kagabi. Halika, uminom ka ng mainit na sabaw para mainitan ang katawan mo. Halika, magpainit ka. Dadalhin ko muna siya sa ospital. Sandali. Lola, ganito na si Shen Yongxi. Bakit ka pa? Huwag kang magmadali. Sa tingin ko, buntis si Shen Yunshi. Talaga? Bilisan mo. Tawagin mo si Dr. Wang. Opo? Binabati kita, President Huo. Buntis po ang asawa nyo. 6 na linggo na ang sanggol. Malusog ang sanggol. Ay, napakagaling. Sa wakas ay makakakarga na ako ng aking apo sa tuhod. Ay. Ano ang kailangan kong bigyan pansin? Ano ang hindi ko pwedeng kainin? Hindi pwedeng gamitin? Paano ko alagaan? Oh. At. Maglilista ako. Sundin mo lang ang mga nakasulat doon. Mamaya. Salamat sa abala. Maraming salamat, President Huo.
linggo pa lang ang bata? Ano ang maririnig niya? Sa laki na niya. Ngayon ko lang siya nakitang parang batang lalaki. Lola. Sa huli, ito ang unang beses niyang maging ama. Hindi maiiwasang medyo kinakabahan siya. Tingnan mo ang asawa mo. Gaano kanya kamahal? Sa susunod, Kailangan mong alagaan ng mabuti ang asawa mo. Sa susunod, aalagaan ko kayo at ang ating anak. Dahil, Pa, hindi maganda ang balita. Si Huo Jingchen, kinuha niya lahat ng proyekto natin. Kinuha niya! Ang galing talaga ni Huo Jingchen. Sabi niya, naaawa siya sa akin para mabawasan ang trabaho ko. Pero ang totoo, gusto niya lang akong tanggalan ng kapangyarihan sa Huo Group. Hindi kaya. Alam niya ang lahat ng ginawa natin. Pero, kamakailan lang, binanggit niya si Shen Jidong. Parang siya ay sumusubok. Ano na ang gagawin natin? Hindi naman siguro siya magsusumbong sa pulis, di ba? Bakit ka nagpapanich? Matagal na nating nalinis ang lahat ng ebidensya. Talaga nga pong malalim ang inyong pag-iisip, Dad. Pero ngayon, yung mga board members kumampi na sa kanya. Mga balimbing! Hindi. Kung ganoon, paano pa tayo makikipaglaban para sa Huo Group? Ang hindi ko makukuha, hindi rin niya makukuha. Halika. Naintindihan mo ba? Asikasuhin ko po agad. Asawa ko, nandito ka na pala. Ano itong mga ito? Ito po lahat ay kay President Huo, mga regalo para kay Ma'am. Puro damit lahat ito ah. dumaan ako sa mall, nakita kong maganda kaya binili ko. Hindi pa nga natin alam kung lalaki o babae. Siguradong magiging katulad mo, isang magandang babae. Paano kung lalaki? Kung lalaki, kahit ano na lang. Bilhan mo na lang siya ng damit. Kung malaman ng bata na ang tatay niya ay ganito kapaborito, tiyak na magtatampo yan. Maging mabait ka. Huwag mong pahirapan ang asawa ko, ha? Narinig mo? Ano ito? Buksan mo at tingnan. Wow! May regalo na ang bata. Paano naman ang asawa ko? Ayos! Ngayon, lalo ka nang marunong manligaw. Umayos ka at umamin? Nag-enroll ka ba ng palihim para matuto? Kailangan pa ba yan pag-aralan? Sige, sige, sige! Ang CEO Huo ay likas na matalino. Walang guro. Natuto mag-isa. Sa ibang lugar din, mabilis akong matuto. Gusto mo bang subukan? Sa ibang lugar din, mabilis akong matuto. Gusto mo bang subukan? Ay, sabi ng doktor, bawal maging pasaway. Ay! Salamat asawa ko. Gusto ko ito. Oh, nga pala, ang Shen Group ay ipinagkatiwala ko kay Song Yan para asikasuhin. Pagkatapos mong mang-anak, ibabalik ko ito sa iyo. Asawa ko, paano mo nagagawa ang lahat ng ito? Sino ba naman ako, kundi ang asawa mo? CEO Huo, nakikipag-ugnayan si Huo Yufan sa mga tao ng Shengxi Group. Mukhang may napagkasunduan silang kooperasyon. Kailangan ba nating makialam? Ano ang pinakamalaking proyekto ng kumpanya kamakailan? Ang bidding para sa lupa sa South City. Dahil nagmamadali ang tiyuhin kong si Huo Zhentian na bumalik sa Huo Group, tulungan natin siya. CEO Huo, dati buong puso ninyong sinabi na makukuha raw ang lupain sa South City. Ngayon, ang lupain na agaw ng Shengxi Group. Kailangan mong mapaliwanag sa lahat. Tama. Marami kaming inilaan para sa lupain na yan. Pinaghirapan namin yan. Pero ang presyo ng Shengxi Group sa bidding, 1,000 lang ang lamang sa atin. Maraming hindi makatwiran dito. Anong ibig mong sabihin? May traidor sa kumpanya? Ang minimum bid price na yan. Siya lang ang nakakaalam. Oo nga. Ibig mong sabihin, si President Wu ang traidor? Hindi na kailangan magtalo. Tunay na kapabayaan ko ito. Ang lupain na ito. Ay may kinalaman sa kumpanya. Sa pag-unlad nito sa susunod na 5 taon. Sa isang simpleng salitang kapabayaan. Gusto mo nang iwasan ang responsibilidad? Jingchen. Ang Huo Group ay laging patas sa pagbibigay ng gantimpala at parusa. Bilang president ng Huo Group, dapat kang maging halimbawa, hindi ba? Ha? Kung gayon, tiyo anong parusa ang sa tingin mo ay nararapat sa akin? Kung kulang sa kakayahan.
Natural lang na bumaba sa pwesto at ipaubaya sa mas may kakayahan. Hindi ako sang-ayon. Ang Huo Group, naging nangungunang kumpanya sa Haicheng, lahat ay dahil kay President Huo. Lahat ay dahil sa kanya. Ang ibig mong sabihin, lahat ng naririto ay mga walang silbi na naghihintay lang mamatay. Hindi ba? Bakit ka nandito? Hindi ba sinabi ko sa'yo na sa bahay ka lang muna? Hindi ko naman kayang tingnan ka na inaapi ng iba, di ba? Pamangkin kong asawa. Ang lahat ng naririto ay mga elite at haligi ng Huo Group. Paano mo naman sila pagsasalitaan ng masama? Elite at haligi? Bakit ang nakikita ko lang ay isang grupo ng mga nagtuturuan? Ano bang alam mo, babae? Mahaba ang buhok, maikli ang utak. Sa tingin ko, si Huo Jingchen lang. Ang masyadong nagpapalambing sa'yo. Kaya ka nandito. At nagsasalita ng kung ano-ano. Noon pinangunahan ni Jing Chen ang Huo Group patungo sa tagumpay, hindi ko kayo narinig na sinabing dahil sa kanya. Ngayon, dahil lang sa isang lupa, ang bilis ninyong hatulan siya. Ang galing naman ng inyong pagkatapos pakinabangan, itatapon na lang. Ikaw! Bakit mo nasabi yan? Alam kong itatanong nyo yan. Ito ang financial report ng Huo Group nitong mga nakaraang taon, nung si Jing Chen pa ang namamahala. Ang net profit ng kumpanya bawat taon ay diretsong tumataas. Pero kumpara sa nakaraang taon, bumaba ito ng 50%. Kung hindi ako nagkakamali, iyon ang taon na nagkasakit si Jing Chen, di ba? Ang sinabi ng aking hipag ay medyo may kinikilingan, di ba? Sa negosyo, wala namang. Negosyong laging panalo, di ba? Tama ang sinabi ni Tio, kaya normal lang na malugi ng kaunti sa lupang iyon, di ba? Napakawalang hiya. Napakawalang hiya kung hindi dahil sa kayabangan Ni Huo Jingchen, paano natin mawawala ang lupang iyon? Nabalitaan kong ang bid ng Shangshi Group ay mas mataas lang ng 10,000 kaysa sa Huo Group. Naniniwala ba talaga kayo na may ganong kalaking pagkakataon? Matagal na nating napag-usapan yan. Ang minimum bid ay alam lang ng asawa mo. Siya nga ang nagtakda ng minimum bid. Pero ang mga nakakaalam ng minimum bid, at ikaw din. O kaya naman, Tio. Asawa ng pamangkin. Kung magpapatuloy ka sa pagsasalita ng kung ano-ano, ipapalabas kita. Tingnan natin kung sino ang mga haas. Jing Chen, alam kong mahal mo ang asawa ng pamangkin mo. Ngunit sa ganitong kaseryosong okasyon, hindi mo rin dapat hayaan ang asawa ng pamangkin mo na maging pasaway. At basta na lang manira. Paninira ba ito? Tingnan nyo lang ang inyong mga cellphone at malalaman nyo. Siya pala. Siya ang nagbenta ng sikreto ng kumpanya. Magnanakaw na nga. Siya pa ang sumisigaw ng magnanakaw. Napakasama talaga. Paano nangyari yan? Peke ang video na yan. Kayo ang naninira sa akin. Ang mga salitang yan, sabihin mo sa pulis. Dahan-dahan. Tatay! Kailangan niyo akong iligtas, tatay. Ikaw na suwail na anak. Paano ka naglakas loob na gumawa ng ganitong napakasama na bagay? Jing Chen. Kasalanan ko ito dahil hindi ko na ituro ng maayos ang aking anak. Hindi ko talaga inakala na maglalakas loob siyang ibenta ang sikreto ng kumpanya. Ibinenta sa Shangshi. Ang ibig sabihin ni Tito ay, ang mga ito lahat ay gawa lang ni Huo Yufan. Siyempre. May iba pa ba? Talagang hindi ka susuko hanggat hindi mo nakikita ang kabaong, ah. Ang mga masasamang bagay na ginawa mo, higit pa rito. Anong ibig mong sabihin? Multo! Multo! Huo Zhenjian, hindi mo inakala sa panaginip mo na buhay pa ako. Imposible. Malinaw na. Ikaw. Kayo. Ikaw ang nagsabi sa kanya? Na yan mo lang nalaman? Huli na ang lahat. Huo Zhentian! Huo Yufan! Kayo ay sangkot sa tangkang pagpatay at paglabag sa sikreto ng negosyo. Sumama kayo sa amin. Sandali! May ebidensya ako na makapagpapatunay na ang nangyari kay Shen Jidong ay walang kinalaman sa akin. Tito! Kadarating lang ng pulis. May ebidensya ka na agad. Hindi ba't masyadong nagkataon lang yan? Kakadiskubre ko lang din yan. Sa totoo lang, bala ko sana. Pagkatapos ng board meeting, ibigay sa pulis. Hindi ko inaasahan. Pweh, ikaw ang nambugbog sa akin. Ngayon, isisisi mo sa anak mo? Shen Jidong, kung binibintang mo yan, dapat may ebidensya ka. Wala kang patunay. Bakit ka paniniwalaan ng pulis? Hey! Anong ibig sabihin nito? Ang ama mo ibinigay sa pulis ang video ng pagpatay at pagtapon mo ng bangkay. Wala ka bang gustong sabihin? Tay! Paano mo nagawa sa akin yan? Anak mo ako! Anak? Matagal kitang inalagaan. Panahon na para. Suklian mo ako. Anak, mula pagkabata,
Tinuruan kita. Dapat itama ang pagkakamali. Kapag nagkamali ka, dapat tanggapin mo. Parusa. Ako na basura? Talagang nagamit mo ng husto. Huo Yufan, sumama ka sa amin. Pamangkin ko sa kasal. Nakita mo naman, di ba? Lahat ng ito ay gawa ni Yufan mag-isa. Wala akong kinalaman dito. Walang hiya. Huwag kang magalit sa ganyang klaseng tao. Bilang presidente ng Huo Group, formal kitang ipinapaalam na ikaw ay tinanggal na sa Huo Group. Bilang presidente ng Huo Group, formal kitang ipinapaalam na ikaw ay tinanggal na sa Huo Group. Ang pulong ngayong araw ay tapos na. Bakit? Gusto niyo pa bang magpatuloy? Teka! Nasaan si Shen Jidong? Hindi naman siguro siya nakatakas, di ba? Natural. Nasa lugar na siya kung saan siya nararapat. Alam ko na ang lahat tungkol sa board meeting. Lola. Ina! Nagkasala ako! Anong nangyari sa'yo? Palagi kong tinuturuan si Yufan. Ang batang ito? Dapat maging matino? Maging matino. Hindi ko inakala na tinatago niya sa akin. Paulit-ulit niyang sinaktan si Huo Jingchen. Narinig kong ikaw ang nagbigay ng ebidensya sa pulis. Oo nga. Noong nakaraang panahon, nang malaman ko ang ginawa niya, pinayuhan ko siya ng buong puso. Pero siya, sinabihan akong huwag siyang hadlangan. Inakala mo bang matanda na ako at wala nang alam? Ina? Kayo? Ano? Ang ibig niyong sabihin? Si Huo Yufan, sa utak niyang baboy, kaya niyang gawin ang lahat ng iyon nang hindi nahuhuli. Akala ko, pansamantala ka lang nabulag ng pera. Kung taos puso kang magsisisi, maaari pa kitang bigyan ng mas magaan na parusa. Ina! Ako, ang tigre ay hindi kumakain ng sarili nitong anak. Huo Jintian, binigo mo ako ng husto. Mula ngayon, hindi ka na bahagi ng pamilya Huo. Ina? Ikaw, umalis ka. huwag kang masyadong magyabang! Ina, ang anak mo'y naging suwail. Sa susunod, hindi na kita mapaglilingkuran. Kailangan mo alagaan ang iyong sarili. Huo Jingchen, maaga o huli para pagbayaran mo ang ginawa mo. Lola. Lola, ayos lang po ba kayo? Jingchen. Ako ang may kasalanan sa'yo. Pinahirapan kita ng sobra. Lola, wala po kayong kasalanan. Si Tito ang nabulag sa kasakiman. Lola, ihahatid na po kita sa iyong kwarto para makatulog. Sige. Tulog na ba si Lola? Ooh! Hahayan mo lang umalis ang iyong tiyo? Ayos lang ba talaga? Ayos lang. Wala na siyang anumang pag-aari ngayon. Ipapabantayan ko siya. Napakabuti! Para sa malusog na padlaki ng sanggol. Oo nga, sa wakas, 2 buwan na lang. Ano? Dahil sa kanya, ang tagal kong naghintay. Ay naku! May iba pa rito! Mukhang hindi ko nakuha ang report ng check-up ko. Dito ka lang maghintay. Kukunin ko. Magandang ate. Nahulog ang bola ko doon. Pwede mo ba akong tulungan kunin? Oo naman! Tara na! Mag-ingat ka! Yongxi! Pamangkin ko. Sa wakas, gising ka na. Ikaw! Anong gagawin mo? Matalino ka naman, pamangkin ko. Hindi mo ba mahulaan kung anong gusto kong gawin? Si Huo Jingchen ang dahilan kung bakit wala na ako. At ipinakulong pa niya ang anak ko.
Ano sa tingin mo ang gagawin ko? Deserve mo yan. Kung hindi ka lang nabubulagan ng kasakiman. Ano ang alam mo? Nung nabubuhay pa ang kuya ko, lagi niya akong dinodomina. Sa wakas, namatay na siya. Bakit si Huo Jingchen naman ngayon? Ano ba ang kulang sa akin kumpara sa kanila? Ako ang pinakamalaking bayani ng Huo Group. Sa inyong mga mata, Huo Jingchen lang ang nakikita nyo. Sabihin mo, bakit ba? Bakit? Hindi stable ang emosyon niya ngayon. Hindi ko siya pwedeng galitin. Kung ayaw mo, bakit hindi mo sabihin kay Lola? Si Lola? Ang nasa puso niya lang ay ang kuya ko at si Huo Jingchen. Wala na akong lugar bilang anak niya. Nagkakamali ka! Mahal na mahal ka ni Lola. Mahal ako? Kaya niya ako pinalaya sa pamilya Huo? Mahal ako? Hahayaan niya ako magdusa mag-isa? Pero pagkalis mo sa pamilya Huo, araw-araw kang ipinagdarasal ni Lola. Kinuha ko lang ang lahat ng sa akin. Ano ang mali sa akin? Huo Zhenqian! Presidente Huo! Jingchen! Sa wakas, dumating ka. Huwag kang lumapit. Kapag lumapit ka pa, itatapon ko siya pababa. Huwag kang magpadalos-dalos. Pag-usapan natin ito ng maayos. Hindi ba't napaka-arrogante mo kanina? Pwede ko silang palayain. Ibigay mo sa akin ang Huo Group. Sige, ibibigay ko na sa iyo ngayon. Naipahayag ko na ang aking pagbibitiw. Pwede mo na siyang palayain, di ba? Sige. Huo Zhenqian! Ako ang kinamumuhian mo. Huwag mong saktan ng walang kasalanan. Bakit ka nakikipagtawaran sa akin? Basta palayain mo siya, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Talaga? Kung gusto kong mamatay ka? Kung mamatay ako, palalayain mo siya? Siyempre. Jingchen! Huwag kang maniwala sa kanya! Niloloko ka niya! Dahil sa'yo, ang mga plano ko sa loob ng maraming taon ay nawalan ng saysay. Hindi kita palalampasin ng ganoon kadali. Gusto kong makita mo. Ang asawa at anak mo na mamatay sa harap mo. Huo Zhenqian! Mag-isip ka ng mabuti. Kung papatayin mo siya, hindi rin kita hahayaang. Makalabas ng buhay! Pero kung mamatay ako, Wala ka ng anumang. alalahanin. Sige, pumapayag ako. Basta tumalong ka, palalayain ko ang mag-ina. Basta tumalong ka, palalayain ko ang mag-ina. Yungshi! Sisiguraduhin kong makakauwi ka ng ligtas. Kapag patay ka na, Jingchen! Ayos ka lang ba? Ikaw na! Babae ka! Huwag kang gagalaw! Huo Zhenqian! Napalibutan ka na namin. Ibagsak mo ang sandata mo. Ang bata! Songyan, bilisan mo. Tawagan ang ambulansya. Opo. Natawagan ko na. Ang pinakamahusay na obstetrician. Magiging maayos ka lang. Huo Jingchen, kung mamatay ako, Huwag kang magsalita ng ganyan. Kung mamatay ka, ibibigay ko ang bata sa iba. Narinig mo ba? Para sa ating anak, kailangan mong mabuhay ng maayos. Bawal pumasok ang pamilya. ang galing ng asawa ko, kaya dapat malaman ng lahat. Ano ang tinawad mo sa akin? Wala akong tinawag. Sige, sasabihin ko. Sa hinaharap, aalagaan ko ng mabuti kayo ng ating anak. Kumusta si Yungsi? Kumusta si Yungsi? Kapasok lang niya sa operating room. Diyos ko, tulungan mo po. Pagpalain mo po sila ng kanyang anak. Ang pasyente ay nanganak ng maaga at nagkaroon ng matinding pagdurugo. Kailangan niya ng dugo. Ngunit ang aming ospital ay may type A na dugo. Kulang ang supply. Songyan, agad na kumuha ng dugo mula sa kalapit na ospital. Bilisan mo! Opo! Ano man ang maging kapalit, iligtas ninyo ang aking asawa. Ang tagal na nila sa loob. Bakit hindi pa sila lumalabas? Nangganak na! Kumusta ang asawa ko? Huwag kang mag-alala. Litas ang mag-ina.
Kailan ko kaya makikita ang baby? Mahina pa ang katawan mo ngayon. Sabi ng doktor, hindi ka pa dapat gumalaw. Pero ang baby, 1 linggo na siya sa incubator. Hindi ko pa siya nakikita. Baby, shh. Di nakita para makita si mama. Lola? Alam kong miss mo na ang bata. Lola, sigurado ka ba? Ito bang kulubot na ito ang anak ko? Ang batang ito, hindi ba ganyan naman talaga ang mga bagong silang? Noong bata ka pa, mas hindi ka pa nga kagwapuhan kaysa sa baby. Yun siya. Sa pagkakataong ito, marami kang pinagdaanan. Pag-uwi natin, babawi si Lola sa'yo, ha? Asawa ko, salamat sa iyong paghihirap.